Samantala, in-extend ng PhilHealth ang deadline ng renewal ng accreditation ng health facilities hanggang January 2026. Ito po ay kasunod ng suspensyon sa pasok sa gobyerno sa December 29 at January 2. Kaugnay po niyan at iba pang issue, makakausap po natin si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Ish. Magandang tanghali, Angela, and magandang tanghali sa lahat ng ating taga-subaybay. Happy Christmas! Merry Christmas din po, Doc. Unang-una po, ano po ang magiging epekto sa mga ospital at clinics kung lampas po ng January 14 na makapagsumite at may tuturing na po ba na accreditation o re-accreditation ng kanilang aplikasyon? Yes po, because ang ating accreditation ay 1 year. So, kung sila po ay hindi makakapag-apply ng renewal ng accreditation, then definitely mapuputol po yung kanilang accreditation at magkakaroon ng gap. Once they applied after the prescribed period, magiging re-accreditation period na po siya. Yun pong gap na walang accreditation ay hindi po pwedeng magbigay ng benepisyo yung mga ospital. Pero paano po sa panig ng mga pasyente? Ano po yung magiging epekto nito sa kanila kung may gap sa accreditation ng kanilang pinupuntahang health facility? Because we all know naman na we can only avail yung ating mga benepisyo sa PhilHealth kung accredited ang isang ospital. Opo. Well, kaya po pagka ganito na laging simula ng taon, we always advise na una, tatanungin po yung ospital kung sila po ay accredited o hindi. Because again, kung hindi po accredited at wala po yung kanilang hindi nakapag-file ng renewal, ay definitely po hindi nila magagamit yung PhilHealth benefit. Yan naman po ay tuwing simula lamang ng taon because again, ang atin po kasing accreditation ay naka-align doon sa license ng Department of Health or yung license to operate as a facility or as a hospital. So hindi po natin pwedeng ma-accredit kung wala pong license. And normally, yan ang dahilan kung bakit hindi nakakapag-file ang ating mga ospital kaagad-agad because of the LTO. So even if meron po silang accreditation nung nakaraang taon, pero ngayon hindi pa sila nakapag-re-accredit, hindi po pwedeng magamit ng mga members yung kanilang benepisyo sa ospital na yon. Yes po, because the accreditation ends December 31 po of the current year. Sa ngayon po ba ilan na yung mga nakapag-renew na at ilan pa po yung inaasahan na maghahabol po bago ang deadline? So far po, we have received around 40% of 1,900, almost 1,900 hospitals. So that's roughly around 1,000 facilities po yung nakapag-apply na. Pero around 60% or 900 yung nakapag-apply na and around 1,000 pa po yung kailangan magpa-renew. Okay. Yung mensahe po ninyo sa mga miyembro ng PhilHealth tungkol nga po sa katiyakan ng kanilang benepisyo sa 2026, lalo na po sa mga naka-confine o magpapagamot sa accredited facilities? Opo. Well, ang atin pong talagang advice is siguraduhin po ninyo na ang pagdadalhan ng inyong pasyente o inyong papasukin na ospital ay merong current accreditation or renewed accreditation. Kasi kung wala po at hindi pa po sila nakapag-apply, ay hindi po natin magagamit ang ating benepisyo. Well, Angela, kung halimbawa naman na ikaw ay naka-confine ng 2025, halimbawa na-confine ka ng December 30, 2025, tapos hindi ka pa na-discharge ng 2026, Right. yun naman ay covered pa. Kasi Okay. ang pinag-uusapan natin is admission. Okay. So, wag mangamba yung ating mga kababayan na ngayon ay naka-confine, pero Yes. pero accredited sila, pero kailangan mag-re-accredit, hindi na re-accredit, ay po pwede pa naman sila, hindi sila Yes. kailangan lumipat ng ospital. Yes. Okay, Opo. okay. Because ang atin pong basis is the admission. Okay, alright. Sa ilalim naman po ng all case rates payment system, paano po ba pinapabilis ng PhilHealth yung mga proseso po ng reimbursement para po direktang makinabang ang mga pasyente at health providers? Kasi ito po talaga number one problem eh. Hanggang ngayon po ini-issue po sa inyo na yung backlog po na hindi nyo pa daw po nababayaran din sa mga ospital.
Opo, well, ang atin naman pong general rule is automatic deduction. So dapat pag lumabas ang pasyente sa isang ospital, ay automatically deducted ang kanilang benefit. At any rate po, sa ngayon, I think, Angela, we already have improved on our processes because as a general rule, 60 days ang processing namin. Pero sa ngayon, in 2025, on the average, is we are processing our claims at 23 days lamang. Meron pa ngang region na 16 days lamang napaprocess. And as a result of that, we already have paid around 270 billion pesos in benefits from January to December. Yun pong napabalita na around 1 billion pesos na hindi pa namin nababayadan, especially sa mga government hospital. Ang karamihan po ng mga claims na yan ay yun pong mga not good claims, kundi ito po yung mga claims na ibinalik natin kasi may mga kulang na dokumento or mga claims po na denied because hindi sumunod sa ating polisiya. Pero itong mga ospital po na ito, claiming na kayo po ay may backlog pa no, sa payment, ng reimbursement ng payment sa kanila, can they refuse patients na sabihin nila na wag muna dito sa amin, di namin na, kasi di pa kami binabayaran ng PhilHealth? Hindi po. Hindi po pwedeng mag-refuse ang isang ospital, lalo na kung ito man ay accredited ng PhilHealth. Actually, kahit nga po hindi accredited ng PhilHealth, as long as it is licensed to operate, hindi ka pwedeng mag-refuse ng isang ospital, lalong-lalo na kung emergency cases. And kung accredited po, hindi pwedeng mag-refuse. Well, as of today, as we speak, sapat po ba ang bilang ng accredited hospitals, infirmaries at clinics para maserbisyohan po yung, of course, pangangailangan ng mga miyembro sa buong bansa? Sa ngayon naman po kasi halos around 98% of the hospitals in the country are accredited by PhilHealth. Yun pong 2% na iiwan, yan po yung mga hindi namin accredited kasi walang lisensya o kaya po ay nagsara na ospital. So far, Angela, we have around 10,000 accredited health facilities to provide different health services kasi hindi lang naman ospital lang ina-accredit natin, pati mga clinics, pati mga ambulatory surgical clinics, animal bite treatment centers, mga paanakan, HIV labs. So lahat po yan ina-accredit natin. And nationwide, we have around 10,000. Sapat naman po yan. Kaya lang, syempre, kung meron pang mga facility na hindi na accredited, ayan po ang tina-target natin na ma-accredit pa rin natin para madagdagan yung access. Well, Doc, taking this opportunity to ask you na rin yung higit 270 billion pesos na benepisyong naibayad mula January hanggang November 2025, katumbas po ng halos 80% na pagtaas kumpara nung nakaraang taon. Paano po ninyo tinitiyak na, of course, tuloy-tuloy at napapanahon po ang pagbabayad ng claim sa mga ospital at, of course, yung mga clinics din? Yes. Sa ngayon naman, Angela, before we come out with a benefit package, ito po ay may karampatan na actuarial financial impact analysis or dumadaan siya sa actuary para masigurado na sustainable po yung ating program. So, katulad po niyan, wala tayong budget last year, nagbalik tayo ng 60 billion, pero nag-increase pa rin tayo ng benefit payment at nag-increase tayo at nag-expand ang ating benefits. How much more sa ine-expect natin na ngayong taong ito or 2026 ay nag-expect tayo ng mas malaking budget na ibibigay ng ating gobyerno. So maaasahan din ng ating mga kababayan or bawat miyembro ng PhilHealth na lalo po nating palalakasin at palalawakin ng ating mga benepisyo at pagagandahin ng ating serbisyo. Well, Doc, yung yung utos ng Supreme Court na ibalik po sa inyo mula sa National Treasury yung 60 billion na pesos fund, may update na po ba tayo dito? Well, Angela, I think ang mekanismo ng gobyerno is actually to include the 60 billion in the 2026 budget na ibibigay sa amin. Kaya doon po sa
sa proposal ng BICAM, kasama po doon yung 60 billion. And so once maaprubahan ang proposed budget for 2026, ay saka pa lamang po namin ito matatanggap or by 2026 pa. Alright, and of course, may epekto po ba ang pagtaas ng benefit payment sa financial sustainability ng PhilHealth? At ang question po dito, paano ito binabalanse? Sa ngayon po kasi, oo nga po, tumaas at lumaki ang ating binabayadan at patuloy pa rin nating ini-improve ang ating benefits. But kasabay po nito ay tayo ay nag-i-improve ng ating collection mechanism, ng ating investment, at yun pong prudent use of money administratively to make sure po na ang ating pong pondo ay yung pong pera na ibinibigay sa atin ay matatapatan natin bawat piso ng sapat na benepisyo at magandang serbisyo para po mayroong isang korporasyon katulad ng PhilHealth na nagbibigay ng patas, mabilis at mapapagkatiwalaang serbisyo para sa lahat. Well, ano pa po yung mga inaasahan nating dagdag na benepisyo ng mga miyembro sa 2026? Well, alam mo naman na Angela, na nag-expand na tayo ng benefits ng 2024 and 2025. Pero ang talagang priority namin by 2026 is really the primary care. So, inilungsad natin ngayong 2025 yung ating YAKA program na kung saan merong libreng konsultasyon, may libreng medisina at merong libreng laboratorio. And soon, i-expand natin ito to include pre-screening for the top 4 cancers in the country. So yung pong breast cancer, yung breast ultrasound and breast mammography, yun pong liver cancer para sa blood exam ng alpha-fetoprotein, which is an indicator of this cancer. Yun pong lung cancer, libre po yung ating low-dose chest CT scan, at yung colorectal cancer na libre naman pong makukuha yung ating colonoscopy. This will be part of the YAKA program or primary care to make our primary care program a more comprehensive one. And syempre, hindi pa rin po natin pababayaan ang ating inpatient benefit, and patuloy pa rin po ang pagpapalawak natin at pagpapareview ng ating all case rates. Well, panghuli na lamang po, balikan ko lang po yun dun sa issue ng 60 billion na po na transfer po before sa National Treasury. Ano po yung mga improvement na gagawin ng management ng PhilHealth to make sure this won't happen again in any form? Well, yun naman pong ating pagbabalik ng around 60 billion is nakabase sa mga lumabas na polisiya, katulad po ng provision sa General Appropriations Act, yung circular ng finance. Kaya po tayo ay tumalima because of those. And of course, clearances coming from other commissions. But ang isang dahilan daw kung bakit kami kinuhanan ng pera is of course, these are idle funds. Pero kung makikita mo, Angela, ngayon, napakalaki na po ng improvement natin sa ating mga benepisyo, sa pagpapalawak ng ating serbisyo, and patuloy po natin yung gagawin to make sure na ang bawat, again, ulitin ko, bawat piso ay may katapat na benepisyo at serbisyo para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Israel Francis Pargas ng PhilHealth.